What's up mga ka-ferry ko? Samahan nyo naman ako sa aking biyahe from Cebu City to Cagayan de Oro City by ferry via To-Go Masagana. From Bantayan, nag-ferry and bus ako papuntang Cebu City, tapos from North Bus Terminal sa may SM, nag-taxi ako papuntang Pier 3. Maaga pa nang dumating ako, mga around 7 PM, and yung departure time was around 11 PM pa, so di pa kami pinapasok sa terminal ng mga nagbabantay. Buti na lang may mga chairs din naman sa labas ng terminal, so doon na lang ako tumambay kasama yung ibang pasahero na maaga din dumating. It's 7:20 and ayaw pa nila magpapasok. Siguro mamaya pa to 3 hours before the journey. So, kasi yung Pier 3, busy na port. So, baka kaya hindi pa sila nagpapapasok. Ito kasi yung pier na papunta ding Ormoc. Yeah, Pier 3 yun. Papuntang Ormoc, Leyte, ganun. Dito. Ayan, dito din yung iba pang boarding na yung TransAsia. So, Starlight, papuntang Dapitan, papuntang Tubigon na Fastcraft. Yeah, so Bohol, dito din pala yung Bohol. Tubigon na Bohol. Tagbilaran. Baka dito din, I think dito din yun. So yun. Pati Surigao, kaya busy talaga siya. Mga 8 PM, pinapasok na kami and nag-check-in na. Then, antay na lang din ang boarding. Nagbayad pala ako ng 25 pesos na terminal fee dito sa Cebu Pier, tapos nag-proceed na sa security screening. After security check, makikita nyo na yung mga counters ng To-Go, and dito kayo mag-check-in. Hahanapin nila yung copy ng ticket nyo at saka copy ng ID. So after that, mag-aantay na ng boarding. In fairness, maraming food options dito sa loob mismo ng departure area sa Pier 3. May mga pagkain, kung gusto nyong kumain, if nagutom kayo, may mga drinks, meron ding mga pasalubong items na pwede nyong bilhin dito. Di pa ako nakapagkape, kaya nagkape na muna ako sa bagong bukas na Dunkin' Donuts sa loob mismo ng departure area.
9:30 na nag-boarding kami and sumakay ng bus papuntang Pier 5 or 6, di ko na sure, para sumakay naman ng barko. So, boarding na kami. It's 9:30 and ngayon pala mag-board. Kaya paalis ko ng 11 p.m. Lilikid na ako kasi nag-charge ako. We are finally boarding and it's 9:30 p.m. now. 11:30 yung estimated departure. So mayroon pa tayong 1.5 hours na maikot yung barko para makatulog tayo bago umalis yung barko by 11 p.m. hopefully. So, ano to go Masagana. So, it's my first time to go Masagana. And yung travel time nito is around 8 hours lang naman. So, bukas ng umaga, nasa CDO na kami, tapos magbabas na ako papuntang Davao. Ita-try ko yung habulin yung 9 a.m. naman na non-stop bus to Davao. Kasi darating to ng around 7 a.m. So let's see kung on time siya alis at on time siya makakarating ng CDO. Update ko kayo. Parang halos same lang ng design ang To Go Masagana sa na-feature ko last year na To Go Masinag. Parang hotel ang lobby pero di gaanong malawak. May stair sa gitna papuntang Island Fiesta Food Court, Horizon Cafe at mga business class, suite room and stateroom accommodations. Talaga yung barko naka-dock pero Pier 3 lang yung boarding process. Kasi yun lang yata yung bukas na terminal. Dahil 8 hours na naman ang biyahe nitong Cebu to CDO na ferry, I decided na mag-tourist class lang. So, I shared a room with 3 strangers. Tapos, it was comfortable naman, although mas comfortable talaga yung business class na mga nasakyan ko before. Nag-ikot-ikot lang ako dito sa barko. Ayan, mayroon ding Miniso of course, mayroong To Go Cafe. Tapos sa Deck 7, kasi nasa Deck 6 yung lobby at saka receiving area. Andyan naman yung parang lounge, nandyan yung Island Fiesta at food court, andyan din yung Horizon Cafe, at saka yung arcade, may video key machine din dito, at sa may dulo, may smoking area naman kung kayo ay nagsasmoke. Unfortunately, nung umakyat kami, nung time na sumakay ako ng barko, sarado yung sun deck kasi umulan daw. So, tinanong ko dun sa staff. Sabi ko baka magbukas din kinabukasan. Hindi rin siya nagbukas. So, hindi ko talaga naikot or napuntahan yung sun deck area. And dito sa Island Fiesta Cafe, of course, meron dyang Gold Deluxe. Tapos, merong brownies as usual. Meron naman talaga yan sa mga bagong ferry ng To Go. So, may entertainment din. May live band sa gabi. Dito sa may Island Fiesta Food Court. Sa may Deck 7 ito ng To Go Masagana. Tapos, hindi rin ako masyadong tumagal dyan kasi medyo inaantok na rin ako. So, yung mga pwede kong ikutin, inikutan ko na lang. Ito pala yung lobby area niya. Tingnan nyo, medyo maliit talaga siya. Konting chairs lang nandyan. Pero maganda tingnan kasi para talaga siyang hotel. Tingnan nyo, nasa center kasi yung yung parang
lobby niya. Tapos may stairs naman papunta dun sa deck 7 at saka deck 8 na nandun yung restaurants at saka yung mga business class and suite room and also staterooms. So ayan, tingnan nyo. Classy talaga siya tingnan. Kamukha niya yung to go masigla na feature ko before, yung unang boat na nag-service from Davao to Manila. So medyo kahawig niya ng konti yung yung design kasi nasa center din yung may hagdan din yun papunta sa mga other accommodations from the reception area. Anyway, so yun guys, dahil tourist class nga ako, kukunin mo pa yung dito, yung bedsheet at saka pillowcase. So libre lang yun guys ha. Ina-announce dito sa barko na for rent na mga linens, pwede na mag-rent. Pero libre lang yun guys sa tourist class. Mag-iwan lang kayo ng ID dito sa my linen room area. And kukuha kayo ng bedsheet at saka pillowcase. Kung gusto nyo ng kumot, ayun yung may bayad na extra. So after dyan, of course, pumunta na ako dun sa accommodation ko. Ayan. Green na green yung hindi sila kumuha. I don't know kung hindi nila alam na free or ayaw lang nila. Kasi mas better talaga kung meron kang bedsheet at saka pillowcase para mas comfortable yung paghiga mo. Good morning. It's 5:40 and AM. Kagigising ko lang. Hindi ako masyado nakatulog kagabi. But, ayun na nga. Mga 7. So, less than 2 hours. Magdadak na kami sa CDO. Tapos, pupunta ka Agora Terminal and babas. So, ito yung itsura ng aming room. Ayan. Yan yung tourist classroom dito sa MV to go Masagana. So, unlike dun sa masikap at saka masinag, walang sense of privacy yung tourist dito kasi walang mga curtains. So, ganyan. Para talaga siyang hostel. So, yun. Yun yung kaibahan. We are almost there. Nasa may El Salvador City na kami na area. And it's almost 5:50, 5:48 a.m. And sarado pa rin yung sun deck. So probably because it's a gloomy day. Parang uulan yata. It looks like uulan. Tingnan nyo. Ayan, sobrang gloomy ng weather. We're finally here na in CDO. Tapos, waiting na lang for disembarkation. Sana mag-start na. Baka mahabol ko pa yung 7 a.m. na non-stop bus to Davao. Pero I doubt. Tatagal pa itong disembarkation process. So, let's see.
Pipila na tayo para makalis tayo ng aga. It's 6:45 and pa-disembark na ng boat. Hopefully, naabot pa ng 7 p.m. dun sa Agora para maaga ang makauwi ng dagat. But let's see. So, ayun, nakalabas na ako ng barko. And this is my first time here in Cagayan de Oro port. So, hindi ko alam paano pumunta ng Agora, but for sure meron naman dyan mga tricycle siguro. Or, I don't know. Let's see na lang. Hopefully maabutan ko pa yung 7 a.m. na bus. Anyway, yun. Ito pala yung TransAsia. Cargo. Yun yung sakyan to go sa lahat. Dito na ako sa Agora Terminal. Ang bilis lang. Ang halang sinig ng taxi pero okay na rin, at least umabot ako dito. Wala na palang non-stop sa umaga. So yung non-stop lang is paggabi. So ito 3 stops daw. I think ang stop nito is Malaybalay, Valencia, at saka Maramag. So ayun. Let's see. At least ako dito, nakahabol ako. So, magaga makakarating ng Davao.